Friend, imagine mo, pumasok ka sa police station, tapos ang ire-report mo, hindi murder ng iba, kundi murder ng sarili mo. At ang pinaka-wild dito, alam mong mamamatay ka na, pero hindi mo alam kung sino ang pumatay sa'yo. Ito ang kwento ng TOA 1950. Isang classic noir thriller na sobrang intense. Nagsimula ang movie sa isang lalaking naglalakad papasok sa police station. Halatang nanghihina, pawis na pawis. Parang ilang araw nang hindi natutulog. Paglapit niya sa desk, sinabi niya sa detective, "I want to report a murder. Mine." Nagulat ang pulis. Pero mas shocking, parang inaasahan na nila siya. At dito na nagsimula ang flashback. Ang pangalan niya ay Frank Bigelow. Isa siyang accountant at notary public sa Banning, California. Simple lang buhay niya, pero medyo workaholic at seryoso. May secretary siya na si Paula Gibson at halatang mahal siya nito. Pero si Frank, parang hindi ready sa commitment. One day, bigla niyang naisip magbakasyon, mag-isa. Pupunta siya sa San Francisco. Pero si Paula, hurt. Kasi bakit daw hindi siya isama? Pagdating ni Frank sa San Francisco, nag-check-in siya sa hotel. Doon siya nakilala ng isang lalaking convention guest, si Sam Haskell. Friendly siya at niyaya si Frank mag-party. Si Frank, dahil gustong mag-relax, sumama. Nagpunta sila sa nightclub. Masaya, music, inuman. Pero habang busy siya, may isang stranger na lumapit at palihim na pinalit ang inumin ni Frank. Hindi niya napansin. Kinabukasan, biglang sobrang sama ng pakiramdam ni Frank. Parang nilalagnat, hilo, masusuka. Kaya nagpunta siya sa hospital. Nag-test ang doctors at doon sinabi sa kanya ang pinakagrabing balita. Nainom niya ang isang poison na tinatawag na luminous toxin. At ang mas masama, walang antidote. Meaning, mamamatay siya sa loob ng ilang araw o mas maaga pa. At dito nagpanik si Frank. Kasi ang tanong, bakit siya? Sino ang may gusto siyang patayin? Pinawagan niya si Paula at sinabi ni Paula na may lalaking paulit-ulit tumatawag sa office. Ang pangalan, Eugene Phillips. Urgent daw, pero hindi nag-iwan ng message. At biglang may bagong balita. Patay na raw si Eugene Phillips. Suicide daw. Dito naisip ni Frank, baka connected ito sa poisoning niya. Kahit mahina na siya, nag-drive si Frank papuntang Los Angeles sa kumpanya ni Eugene Phillips. Pagdating niya doon, nakilala niya ang comptroller na si Halliday. Sinabi ni Halliday, patay na si Eugene, nag-suicide. Pero parang may tinatago siya. Cold siya magsalita at suspicious. Sinubukan ni Frank magtanong pa, pero puro iwas ang sagot. Nag-investigate si Frank. Nakilala niya ang asawa ni Eugene at ang kapatid na si Stanley Phillips. Doon niya nalaman ang malaking sikreto. Si Eugene daw ay bumili ng rare metal, iridium, parang platinum, at illegal ang transaction. Nadawit siya sa mga kriminal. Pero may isang importanteng document, ang bill of sale, na maglilinis sana sa pangalan niya. At ang mas nakakagulat, ang document na yon notarized ni Frank Bigelow. Meaning, si Frank ang may hawak sa evidence. Pero ngayon, missing na ang document. At yung seller na dapat magpapatunay, patay na rin. Dito, na-realize ni Frank, may isang taong nagtatanggal ng lahat ng makakapag-connect sa iridium deal. Isa-isang pinapatay. Patay na si Eugene. Patay na ang seller. At ngayon, si Frank poisoned na. Ibig sabihin, si Frank ang next na buburahin. Nakarating siya sa isang model na babae, si Marla Rakubian. Suspicious siya. At nung kinonfront ni Frank, bigla siyang naglabas ng baril. Pero mabilis si Frank. Na-disarm niya si Marla at nakuha niya ang photo ng isang lalaki na maaaring involved. Habang nag-iimbestiga siya sa address ng lalaki, may biglang bumaril sa kanya. Sniper! Tumakbo si Frank.
Hinabol niya pero nakatakas ang shooter. At dito mas naging intense. Kasi hindi lang Poison ang kalaban niya. May mga taong gusto siyang tapusin agad. Pagbalik niya, bigla siyang dinukot ng isang thug na si Chester. Dinala siya sa gangster boss, si Majak. Doon nalaman niya na si Majak ang kriminal na may kinalaman sa Iridium. Pero sinabi ni Majak, hindi siya ang nag-poison kay Frank. At ang mas shocking, yung lalaking Reynolds na inaakala nilang seller, patay na raw matagal na at namatay rin sa parehong poison. Meaning, hindi si Majak ang mastermind. Pero dahil alam na ni Frank ang mga sikreto, pinag-utos ni Majak na patayin siya. Habang nasa kotse sila, nakahanap ng pagkakataon si Frank. Tumalon siya palabas, tumakbo sa kalsada habang hinahabol siya ni Chester na may baril. Imagine mo, friend, busy ang sidewalk tapos may taong binabaril sa gitna ng tao. Buti na lang may pulis. Binaril si Chester. Patay. At si Frank nakaligtas ulit. Pero poison pa rin siya at ubos na oras niya. Biglang lumitaw si Paula. Nag-alala siya kasi ilang araw nang wala si Frank. Pero ayaw sabihin ni Frank ang totoo. Ayaw niyang masaktan si Paula. Sinabi niya lang, may malaking problema at baka ako na ang susunod. Iniwan niya si Paula sa hotel. Para safe, pero mas lalo lang naging emotional ang moment. Habang iniimbestigahan niya ulit ang Phillips Company, biglang nakita niya si Stanley Phillips. Nanghihina rin. At dito lumabas ang malaking reveal. Si Stanley, poisoned na rin. At bago siya mawalan ng lakas, sinabi niya kay Frank ang pinaka-importanting clue. May affair daw. Ang asawa ni Eugene at si Halliday. At nalaman ni Eugene yun. Kinonfront ni Frank ang widow at doon na siya umamin. Hindi suicide si Eugene. Ang totoong nangyari, nag-away sila ni Halliday. Nagkaroon ng violent confrontation at si Halliday itinulak si Eugene sa balcony. Pinatay. Tapos, ginawa nilang suicide. Pero nung nalaman nilang may notarized bill of sale na maglilinis sana kay Eugene, natakot sila. Kasi kapag lumabas yun, lalabas ang tunay na krimen. Kaya ginawa ni Halliday ang pinakademonyong plan. Isa-isang patayin lahat ng may alam sa document. Pinatay ang seller. Pinatay ang mga witnesses. At ngayon, si Frank ang poisoned. Si Frank, kahit halos mamamatay na, hindi pa rin tumigil. Hinabol siya ng grupo ni Majak para patahimikin. Pero sa huling lakas ng katawan niya, nakatakas siya hanggang sa makarating siya sa harap ng kumpanya ni Philip. May pulis na naka-duty sa labas, kaya napilitang umatras ang grupo ni Majak. Kahit nanghihina na, pumasok pa rin si Frank sa loob. Pero pagpasok niya, naroon si Halliday. At doon niya tuluyang na-realize ang lahat. Si Halliday, ang lalaking naka-coat at scarf. Ang mismong taong nagpalit ng inumin niya sa nightclub. Si Halliday, ang tunay na killer. Biglang nagkaroon ng barilan. Si Halliday ang unang nagpaputok. Pero kahit mahina na si Frank, nakaganti pa rin siya. At sa wakas, tinamaan niya si Halliday. Patay. Nakuha niya ang hustisya. Pero huli na ang lahat dahil poison pa rin siya. Balik tayo sa present time, sa police station. Tinapos ni Frank ang kwento niya. Pagkatapos sabihin lahat, bigla siyang bumagsak. Huling sinabi niya, Paula. At doon, namatay si Frank Bigelow. Yung detective tumingin sa report at sinabi, markahan ang file, dead on arrival o DOA. Grabe, friend. Isang lalaking alam niyang mamamatay siya pero pinili pa ring habulin ang katotohanan. At ang pinakamatindi dito, kahit nahanap niya ang killer, hindi niya nailigtas ang sarili niya. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, like, subscribe at comment. Anong classic thriller movie ang gusto mong sunod?